Magandang hapon mga kapuntos, no, sa lahat ng mga nanonood dito sa ating YouTube channel ngayon. Sa mga bago pa po sa channel na ito, please po hit the subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa bawat video na ilalabas ko sa YouTube channel na ito. At sa hapon pong ito ay tatalakayin ko po yung isang Bisayang born again member na pumasok sa straight to the point at nakipagsubukan sa akin ng live, no? So pakita ko sa inyo ngayon 'yan. Kaya hindi ko na po patatagalin, no? Simulan na po natin. Okay, mga kapuntos, so narito 'yon, no? Ang supposedly topic ko dito is about sa tanong ni Chard Kalipayan, bakit ka po umalis sa SDA? Ito sana yung topic ko nung hapon na yon, sa straight to the point, kaso nga lang biglang may pumasok. Ulitin ko po ha, very open po ang aking linya sa magtatanong sa straight to the point sa tuwing magla-live po ako. Halimbawa, ganito po. Nag-live ako straight to the point. Tapos, nandun kayo sa page ko. Pwede nyo pong tawagan ang page ko via messenger. Makakasagot po ako niyan sa straight to the point na na Facebook page. O yung messenger ko pala sa Facebook page. Open po yan tuwing may live po ako. Pwede nyo po akong tawagan dyan para sa mga gusto magipagtalakayan. Okay? So, yan po. Or di kaya sa messenger room ko na laging naka-open during my live ako. Okay? So, ito na po ang ating naganap sa straight to the point. Hindi na po siya nagsasalita eh. Baka isipin ng mga nanonood ngayon na walang tao nakaupo. Uy. Hello? Oh. Oh, Hubay. Bato pinatay. Tawag ka, Hubay. Pinatay ni Hubay. Hoy, Hubay, bato pinatay yun. Ang bilis niya makapatay ng Akala niya hindi siya hindi ko ma-recognize kaagad. Oh, Hubay. Bato pinatay yun. Ha? Hubay, ba't mo pinatay yun? Hindi mo sana pinatay yun. Pinatay ni Hubay. Oh. Oh, John Michael Hubay. Jubay? Hubay. O nga nung ipatay mo to ni mo dong. Nag-comment siya dito, sabi ni John Michael Jubay, hala mga walay pagtuo sa tinuod nga Ginoo. Taka ka man lang. Oh, ba't nawala ka bigla? Ayun, tumawag ulit. Oh, hello. Hello. Oh. Ano atin? Kumusta bro? Okay kayo. Ano lang kayo pumunta na bro? Is about sa inyong pagtulunan sa Katoliko. Basta po dito ka dito kong Katoliko bro until now. Usa ko ka missionary. Missionary Christian sa born again. Christian born again. Christian born again ka. Oh, tapos? Ang akong mga pangutana. Mga pangutana ko simple lang kayo. Paano mo naging nakamo ang tinuod nga gituko di Kristo nga yung mga Katoliko? Pasabtad ako na bro. I-search mo yung yung history of the church, paano nagsimula, doon mo malalaman. Dili man ta magbase sa kuan bro, sa history. Ay, nako. Magbase ta sa Bible. Bro, Sa Bible man ta. Kapag sinabi mo bro na huwag magbase sa history, para mo na ring sinabi
na wala talagang nangyaring pagtatayo ng iglesia. Bakit? Yung iglesia, tinayo talaga yun noon pa. Whether you like it or not, may pangyayari sa kasaysayan na nagtatag ng iglesia ang Panginoong Jesucristo. At yun ay recorded historically. Ba't ayaw mo sa history? Sabi mo, Biblia lang. Ang Biblia kulang ang information. Ha? Ang Biblia kulang ang information. Sabi sa Biblia, nakarating sila doon sa Antioquia. Tapos, meron silang obispo. Tanong, sino ang unang obispo sa Antioquia? Alam mo ba yun? Wala sa Bible yun, pero alam mo ba yun? Ha? Oo ba? Oh yes, alam mo ba yung ano bro? Sabi kasi sa Gawa 20:28, basahin natin ha. Mas maganda na magbasa ako ng Bible dito, no? na biglaan eh. Ito, sa Gawa 20:28, ang sabi ay ganito. Yan, no? Medyo paus pa ako ngayon pero tiisin ko na lang, ano? Sabi ganito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So ang tunay na iglesia, merong obispo. Tapos, sa 11:26, nakarating sila sa Antioquia. Yan. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Sinisigurado ko sa iyo, hindi mo alam kung sino ang nagbigay ng pangalang Kristiyano. Bakit? Hindi sinabi sa Bible eh. Pero historically, alam ng history kung sino ang nagbigay ng katagang Kristiyano sa iglesia ng Panginoon. Ngayon, sa Biblia, hindi sinasabi kung sino ang mga naging obispo sa Antioquia, pero alam ng history yan. Kaya para malaman ng tunay na iglesia, trace up the history. Ikaw naman, member ka ng born again. Kailan ba nagsimula ang born again? Noong 1902. Sinimulan ni Charles Parham doon sa United States of America. Before 1902, walang grupo na tinatawag na born again Christian. Wala bro, wala. Sige, ani bro, ako na po bro. Ani oh, sige. Magtanong kay, ka. Matod pa nimo kay nagmatter magud mo sa history. Sige, kinina po ako. Ang inyo ha mong god, ani yung mga sistema mong god. Kitang mga low, napakadra bro. Nara ko dire bro, live ta bro. Oh, ani man gud bro, ang sistema man gud kita man gud mga tao nga nagtuo kang Kristo nga yang gibuhat 2000 years ago pa nga yang gikwenda sa Kalbaryo sa cross. Kita nga mutuo kaniya, kita ang iglesia ni Kristo. Dili kay ingon ba si Kristo? Mali na bro. Ay lahi ngan makaingon magagmali bro. Mali, o sige, sample kita na sabi mo ikaw. Okay, sabi mo ikaw iglesia ni Kristo. Tanong ko, sino ang pastor nyo noong taong 200? Sige, ana. Sige, para matrace natin. Di sa ta magbase anak kay history man na mo. Yes bro, meron kayong pastor ngayon o wala? Sino pastor nyo ngayon? Ang among pastor karon, si Pastor Kabangay. Sige. Let us trace back the history of your pastors. Sino ang pastor nyo nung taong 200? Sige, wala ko na kuan. Sige. Ako, okay, meron ako may bibigay kung sino ang pastor namin nung taong sige, 200. Kabalo ko, nakayatag kay sa history mo nagabase. Kaming mga Christian born again, wala mi sa natural sa history dahil historical ang iglesia whether you like it or not. Merong tunay na Kristo nagtayo ng iglesia at yung mga miyembro noon dumaan sa kasaysayan. Natural, may history yan. Kaya kung talagang kayo ang tunay na iglesia ni Kristo, magbigay ka sa akin kung sino ang pastor nyo noong taong 200. Ako may bibigay ako kung sinong pastor namin noong taong 200. Ikaw, may bibigay ka bang pastor nyo para to prove na andyan na yung grupo nyo? Kita mo ko bro, ani bro, tasabton ti ka bro.
Wala, Sige. wala ta nagmatir nga kining ako nos anagipan ng mga unsa ng mga Ay, matter talaga. Matter talaga yun, bro. Bro, matter talaga yun, whether you like it or not. Ito, oh. Pangalawang tanong ko na lang. Well, nahirapan ka dun eh. Pangalawang tanong ko na lang. Ano ang ginawa nyo noong panahong binubuo ang Biblia upang gawing isang libro? Kana imo mga pangutana mangod bro. Kana mga inanang nahitabo kani adto pa. Siyempre ibotan na to Roma ang nagkuha na ng mga kuha na sa Biblia. Wawa ka kabalo bro nga kasi nagpasunog sa mga Biblia sa una pang Hindi yan ang tanong, bro. Hindi yan ang tanong. Mag-focus ka kung ano yung tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, andyan na ba yung grupo ninyo noong panahong ginagawang libro ang Biblia? Kung nandyan na yung grupo ninyo, existed na yung grupo ninyo, bilang patunay na kayo ang tunay na iglesia ni Kristo, ano ang ginawa ng grupo ninyo noong binubuo para maging isang libro ang Biblia? Kanana, wala may kuha na. Hindi, imposible bro na wala kayo. Sabi mo kasi kayo ang tunay na iglesia ni Kristo eh. Ang mga sulat ng mga apostol, iniwan nila sa kanilang mga alagad. Ang kanilang mga alagad ang nagpalabas ng mga sinulat ng mga apostol. So imposible kung kayo ang tunay na iglesia ni Kristo, imposible naman na wala kayong record kung anong ginawa nyo para maging libro ang Biblia. Kaya kung talagang nandun na kayo nung panahon na yon, magbigay ka. Ano ang ginawa nyo nung ginagawang libro ang Biblia? Batara, sige, wala bro, wala. Oh, wala ko ikatubagana. Sige. Wala kayong kasagot? Ba't wala kang maisagot? Kayo ang tunay na iglesia ni Kristo, sabi mo. Dili, ang akong ipasabot si mo bro, kita nga mutuo kang Kristo. Ay, mali. May mga ano kasi, may mga ibang grupo kasi na nagsilabasan. Kaya nga merong Father of Protestantism, whether you like it or not. Merong Father of Protestantism. Baka nandun ka sa protestante. Yan, tanong ko sa iyo ngayon, imposibleng hindi mo masagot ito. Kayo ang sinasabi mo, tunay na iglesia ni Kristo eh. Sagutin mo yan. Anong ginawa nyo nun? Kana bro, wadyo ko matubagana kay kato mga kuana, mga inanang kuana kay si Martin Luther magod ni kanya to Katolik na si Martin Luther sa panahon nga nakita niya nga daghang mga dili maayo nga daghan siya nakuan nga dili ka aya sa kuan sa Ginoo ning bulag sa kitong daghang man siya nakita nga dili ka matuuran ang iyang gipangita ka matuuran nato. Nung panahon na umalis si Martin Luther sa Iglesia Katolika, may born again Christian na ba? Tanang giingon mga kuan ang paghawa niya sa Katoliko nahimo na ginatawag og kanang mga protestante. Ato that time nga tong kuan na wata kalo kung unsa ijoy kuan na kay dili maging ko nagapag istorya Brad. Hindi ang tanong, ang tanong ko sa iyo bro, ang tanong ko sa iyo, meron na bang born again Christian nung umalis si Martin Luther sa Katoliko? Meron na wala na? Meron na wala pa? Sa kung pagdungog bro kani mga Kristiyano ra gusto nga kani adto mga tao, mga Kristiyano ba? Ang ako nakuha na mga Kristiyano ug kuan. Bro, mag-focus ka sa tanong ko. Sabi mo kasi ikaw ay member ng born again, hindi ba? O ngayon, tanong ko, nung si Martin Luther umalis sa Katoliko, meron na bang born again? Wala pa born again na itong panahon na. Wala pa born again na itong panahon na. So hindi pala kayo ang tunay na iglesia? Ang pangutanan ako sa inyo ha bro, bro? So hindi nga pala kayo? Bro, bota na to. Imo man na opinion. Hindi. Ako pangutanan po sa mga bro. Ikaw mismo nagsabi kanina eh, na ang tunay na iglesia tinayo, 1st century. Ikaw nagsabi kanina eh. Hindi ba? 2,000 years ago. Ang akong gisulti si mo Ang akong gingon si mo ano yung pasabton tika. Kita mga mutuo kang Kristo, kita ang iglesia di kina sagad lang mo hubad ang Biblia. Mali ka. Merong mga grupo sa history. Merong mga grupo lumitaw, nagpapakilala na Kristiyano pero sunod-sunuran lang pala kay Martin Luther as protestante. At isa na ang born again, whether you like it or not, protestante. Tinood na. Katunayan, nagsunod kayo sa Protestantism. Ano? Bro ba? Sige bro, dagay ko kun mo bro. Kung kamo ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Kamo. Nganong daghan kayo sa lawayon nga gipangbuhat?
Karon usay giingon sa Biblia. Ano? Daghan kay mga verses dira. Ano? Kung kamo pa'y tinuod nga kung kamo pa'y gituod nga gitukod ni Kristo, ngano ni supak mo sing kabubuton, be? Ay, mali Tani ka. Mali wala sa ka. bro, pasaya sa ko. Patay ko. O sige, akala ko nagtatanong ka kasi. Wala sa bro, pangutan ka. Oh, asa man ang nabay giingon sa Biblia kining kahoy ug bato inyong simbahon? Basaha daw ng Wala kami, hindi kami nagturo ng ganyan, bro. Wala kami turong ganyan. Dili, Saan mo dili, nabasa kinapot yan? na mata kay kamo makantinood nga kuan sa Bro, wala Ginoo kaming ni turong... Kristo kamo. Bro, tanungin mo ko sa aral namin. Huwag mo kong tanungin sa hindi namin aral. Ang kamali magulo nyo, di mo modawat sa motoran. Wala nga kaming Wanna aral ka- na ganyan. Hindi, Bro, magkalinawan tayo ha. Ang sabi mo kasi, magtatanong ka patungkol sa aral ng Katoliko. Wala kaming turo, bro, na sambahin ang mga bato at kahoy. Nga mo ba? Ito yung aming turo, oh. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in His Son, Jesus Christ, as only Son of our Lord. As only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born with the Virgin Mary, who suffered under Pontius Pilate, crucified, died, and was buried. Yun ang aming turo. Our Father who art in heaven. Wala kaming turo na sambahin ng bato, kahoy. Para sa inyo ha bro, ano ko pangutan? Sige, go. Kana si Mary, unsa man na sa inyo ha? Si Mama pasabta ko Mary. be, tagay kong teksto. Okay, si Mama Mary Be. para sa amin, siya ang ina ni Jesus. Yun, si Mama Mary sa Oh, amin. unsa man na ina? Unsang klase nga ina na sa pasabta ko? Unsang klase nga ina? Ina ng Ina Panginoon. Ginoo o ina nga tawhanon? Ina ng Panginoon. Dili ka maingog ina nga Pinoon. Basaha ra na sa may kon Kung sa mabasa ko, sa New bro, Testament. kung mabasa ko letra por letra, ina ng Panginoon, amin mo mali ka. Ano? Sige bro. Ano, kung Oh, mabasa ko, sige. kung mabasa ka, O sige. kung mabasa O sige, ko basaha. na si Maria ay tinatawag ni Oh. Elizabeth na ina ng kanyang Panginoon, amin mo nagkakamali ka. Oh, kisay nag-ingon, Si Santa Elizabeth. Oh, pero niingon si Kristo, ang giingon ni Hindi, Kristo si pumerte, Elizabeth babay, ang kasamot nagsabi kay nun. babay, giputol niya ang kuan Hindi, nga teka. dili sa kuan jud legit nga kuan jud tinuod nga kuan ni Kristo. Oh, oy. Kay tinuod si Kung- Kristo siya naglalang sa tibuok katawan sa Kung kalibutan. mabasa ko na sinabi Sige, basahan ako, yun, okay. na sinabi yun ni Santa Elizabeth, puspos siya ng Espiritu Santo. Kabasa ko ana. Oh, kabasa ko ana, tinuod na. Ngayon, ang tanong, dahil puspos ng Espiritu Santo si Elizabeth nang sabihin niya na si Maria ay ina ng kanyang Panginoon, tama yun o mali? Oh, tama na. Tinuod na. Ayun. Yeah, si Oh. Mama Mary para sa Katoliko, ina ng Panginoon. Oh, para sa inyo ina, sa mo ang mga Christian born again, dili na sa ina, pareha na sa tuwa nga magtotoo ni Kristo. Para sa amin? So hindi pala kayo puspos ng Holy Spirit kasi si Elizabeth, sinabi niya yan, puspos siya ng Holy Spirit. Ay, gimali dyan yung pagbubad na ng Biblia. Basahin ko. Sige, sundan mo ko. Kabalo ko, ana. Sundan mo ko. Babasahin ko yung talata. Sundan mo ko, ha? Eto, sabi dito ganito. Teka ha, sa 41 tayo. Ayan. Sabi sa 41 ganito. At nangyari, pagkarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria, ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan. At mama ni napuspos. mabubunyag. Ito. Napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. So siya ay napuspos ng Holy Spirit. At sumigaw siya ng malakas at sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. At ano't nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin? Tinatanggap mo ba na sinabi ito ni Elizabeth, puspos siya ng Holy Spirit? Tinood na. Tinood na. Kaya mamamak ang Biblia. Kayo ba, nagagawa nyo bang sabihin ito o hindi? Sa tinood lang bro, ang among gituuhan, dili si sagutin Mama mo. Mary. Nagagawa nyo bang sabihin ito o hindi? Nga unsa? Na Dili, si wala. Mama Mary ay ina ng inyong Panginoon. Dili, wala. Si Kristo lang ilang Ginoo. So wala kayong Holy Spirit. Ay, pagkagimali, ginin ninyo diya. Ayun ang pagkamali. Ito nga Pasabtod sinabi. Ito na sa Bible eh. Sige.
Ito ang nasa Bible. Puspos si O, sige, Elizabeth tinuod mo na. ng Holy Spirit nang sabihin niya yan. Kayo, Tinood. o kayo, sinasabi nyo ba yan? Wala. Hindi nga kayo Dili, puspos may ng makuha Holy na. Spirit. Thank you. Ano, pasabton ti ka. Tanang giingon nimong bala ang Espiritu Santo sa panahon nga ningkayab si Hesukristo. Usa giingon niya sa mga tinunan, ibilin ko kaninyo ang Espiritu Santo nga mo'y mohatag sa inyo. Mo na mong gituuhan si Kristo lang. Nya karon pangutana ka, ani bro. Kana si mamiri sa inyo. Siya na God na mother sa inyo o kuan. Hindi. Usa man sa inyo. Hindi namin tinuturo na si Mama Mary ay God the Mother. Wala kaming turo Oh, na God the nararaman Mother. din na ikaw rin nagsulti. Sa tinuod lang nararamdaman din Wala ako akong sinabi, sinungaling tong taong to Ang dami nakakarinig sa atin ngayon, naka-live tayo, wala akong sinabi na si Mama Mary ay God the Mother. May sinabi ba akong ganon? Narinig nyo ba? Mag-comment nga kayo. May sinabi ba ako? Sinungaling tong born again na to Naka-live ka. John Michael Hubay, naka-live ka. Wala akong sinabi na si Mama Mary ay God the Mother. Napakasinungaling mo talaga. Tirahin mo kami sa aral namin at hindi sa akala mong aral namin. Go! Dili ani magulbiro paston ti ka. Ang gingon ako si mo unta si Mama Mary sa inyo Iningon ka banal na kuan sa kan puspusan sa banal na Espiritu Santo. Tinuod man na siya. Kikatong panahon na nagsabak siya diha ang Kristo puno gid sa banal na Espiritu Santo. Karong Ay mali ka. Si Elizabeth ang puno ng Holy Spirit nang sabihin ni Elizabeth na si Maria ay ina ng kanyang Panginoon. Wag mong ilipat kay Mama Mary 'yon. Kay Elizabeth 'yon. Ang tanong, pareho ba kayo ni Elizabeth? Na sinabi ni Elizabeth na si Maria ay ina ng kanyang Panginoon. Pareho kayo o hindi? Dili pareha. Dahil hindi kayo pareho, si Elizabeth puspos ng Holy Spirit, isa kayo napuspos. Ani bro, pasabton ti ka bro. Hindi, sagutin mo sa akin. Saan kayo napuspos? Napuspos kami? Saan kayo napuspos? Sa balaang Espiritu Santo, kitungod nagtuo mi kay Kristo. Paano ngayon yan? Ba't kayo magkaiba ni Elizabeth? Si Elizabeth, nang sabihin niya na si Maria ina ng kanyang Panginoon, siya ay filled by the Holy Spirit. Filled siya by the Holy Spirit, sabihin niya yon. Tapos kayo, agaangkin kayong filled kayo, pero kakontra kayo ni Elizabeth? Mali dyan na. Mahiya ka bro. naman. Dili bro, nagkwenta na kay lahi mo kita paghubad ko sa Biblia. Ang akong lahi mo Okay. Lahi ta paghubad ba? Alam magmo. Iba ang unawa mo, ibang unawa namin. Sa pagkakataong ito, napatunayan ko na ang unawa nyo mali. Mao ba? Yes. Kung kamo ang tama, yes, tama sa kami. panahon Si Elizabeth, sinabi ni Elizabeth yun, kaya tama kami. Nganong dagdaman kay mag-inom, magpatay pa dira. Yun, Mo ba nagisugod Ginoo? Ito yan bro. Etong sagot niyan bro. Etong sagot niyan, makinig ka, wag ka lang dumaldal dyan. Hindi ka na naririnig. Etong sagot ko. Bakit merong mga lasinggero? Kasi hindi nakikinig kung ano ang tinuturo ng pare during misa. Ang pare during misa, hindi nagtuturo na maglasing kayo. Walang turong ganon. Abuse is not an argument against the proper use. Halimbawa, ganito. May nakita kang mga pulis na kotongero. Pulis na abusado. Ibig mo bang sabihin, tinuturo sa PNP ang maging abusado? Ganon? Gani, tinood na siya bro. Tinuturo sa PNP yun? Uy. Ani man na siya? Turo ba sa PNP yun? O hindi? Wala na gitudo sa PNP. Wala. Bakit meron mga kotongero? Bakit meron mga kotongero? Dapat, siya may buhaton sa mga nakatataas. Ilang badlungon, ilang sa Bakit yun. meron kotongero? Hindi pala tinuturo yun. Wala na gitudlo sa PNP. Dapat ang mga inana nga sistema, dapat sawa yun. Ilang kuanon. Yan, tama yun. Kaya ang aming pare, lagi pinaalalahanan mga kapatid, mamuhay tayo sa kabanalan. Huwag kayong magpaalipin sa bisyo. Ayun, kaya tinuturo yun. Kaso,
ang mga iba talaga membro, matigas ang ulo, hindi kasalanan ng iglesia yon. Huwag mong sisihin ang buong iglesia dahil sa pasaway na membro. Go! Isa pa bro, na, ang akong pangutana si bro, sa panahon sa kaning na mga prosesyon, gisugo ba ni Hesus Kristo? Ningon ba sa kini nga akong lagway mo ni nani gaya sa tibuok kalibutan. Gisugo ba niya? Akong tubag si bro. Ito sagot ko. Kami ay nagpo-prosesyon dahil ang kaba ng tipan noong unang panahon, pinoprosesyon din. Yun. Wala. Tinood man na. So tanongin. Karon bro. Sige bro. Totoo. Tabagon ti ka na. So you confirm totoo tinood yun. na. Totoo yun. Ayun. Sige, So, pasabton ti ka. Karon sa unang panahon sa katong sa Art of Covenant. Yun ang reason kaya kami nagpo-prosesyon. Tanungin mo kami. Ito dapat tanong mo. Bakit kayo nagpo-prosesyon? Huwag mong sabihin, inutusan ba kayo na magprosesyon? Maling tanong yan. Tanungin mo kami, bakit kayo nagpo-prosesyon? Para malaman mo ano ang reason, ba't kami nagpo-prosesyon? Huwag yung pangungunahan mo ko na sasabihin mo, inutusan ba kayo ni Kristo? Bakit? May sinabi ba kaming ganyan? Tanungin mo kami ayon sa aming turo at hindi ayon sa maling unawa mo. Go! Pagkaman bro, katong panahon mo kung giingon niya, gikuan niyo sama sa kanila sa Art of Covenant, katong gipabuhat kang Moises, ang gihatagan na to, kitang mga Hintil o mga Israelita? Maganda tanong yan. Binigyan ng mga Israelita bro. Sila ang binigyan nun. Nararaman nila nga mo sundong-sundong mo Israelita. Mga Hintil man na. Sabi mo, ginaya-gaya daw namin. Yung paggaya ba namin bro, mali o tama? Ang unsa? Yung paggaya namin na nagpo-prosesyon kami ng mga sagradong imahe, mali yun o tama? Perting mali na. Saang talata sa Biblia mo nabasa na ang mga imahe ng santo bawal iprosesyon? Imahe ng santo, huwag mo kong bigyan ng imahe ng Diyos-Diyusan. Huwag mo kong bigyan ng talata na imahe ng Diyos-Diyusan. Kasi ang mga imahe ng santo, hindi naman namin mga Diyos-Diyusan. Bigyan mo ko bro, isang talata, babasahin natin ngayon na bawal iprosesyon ng imahe ng mga santo. Pero, ang akong ikuan si mo, ipasar ako sa mga, dili legit nga kanang prosesyon ha? Hindi, basahin mo bro, basahin mo na bawal iprosesyon ang imahe ng mga santo. Anong talata yun? Walay mabasaan na. Kung wala palang mababasang ganun, bakit mo sinasabi na nagkakamali kami, wala palang talatang ganun? Wala gani. Isupak na mo si Ginoo kay sige. Wala. Anong batas ang sinuway namin? Kini mga bulaton na inyong giposisyon ang mga hulagway, mga ribulto. Tanong, yung pinosisyon ng kaban ng tipan, may ribulto yun o wala? Ay, katong giingon nimo paspot nimo mga kirubin. May ribulto yun o wala? Ribulto, ang gipasabot man dito, gikuan man gipara man to sa Israelita. Tanong ko sa iyo, yung pinosisyon ng kaban ng tipan, may ribulto ba yun o wala? Kato mga meron pala. Next, eto naman ngayon. Saan sa Biblia mo naman nabasa na ang pagposisyon sa imahe ng santo ay mali? Wala lagi kay mabasa, anak. Di wala pala kaming kasalanan, walang mabasa. Tungod kay walay mabasa. Eto, babasa ako bro ha. Roma 4:15. Eto, babasa muna ako bro. Roma 4:15. Ang sabi ganito. Ganito sabi sa Roma 4:15. Ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Sang-ayon ka dyan o hindi? Muna, sa inyo ang opinion sa mo. Hindi. Amo din mo ko ng mga kanang kalabagan sa Ginoo. Mo nang amo wa mi nagpista, wala mi nagunsa ng mga kultong amo adra. Symbolize lang about of Jesus na sa cross nga iyang gibuhat sa Calvary. Sang-ayon ka ba sa talata
Kung walang Sige. kautusan, wala ring paglabag. Sang-ayon ka o tutol? Sa Sa sinasabi sa Roma 4:15, kung walang kautusan, wala ring paglabag. Sang-ayon ka o tutol? sang-ayon tinuod may gid na. Ngayon. Gimali mo guna ninyo pagsabot yung sa kuan God. Anong kautusan? Ang aming nalalabag pag pinoprosesyon namin ang imahe ng mga santo. Di adyan ta magpumirti di magdaog bro. Kay lahi inyong paghubad-an ang giingon sa katong Biblia nga kuan. Sige. Sige bro, sagutin mo bro. Para sabi mo kasi kami lumalabag. O ngayon, dahil lumalabag pala kami, anong kautusan ang nalalabag namin sa pagprosesyon namin sa imahe ng mga santo? Dari na kayo na istoryahan. Kada di mga magsimbag mga Diyosan. Sinabi ko na Hindi kanina. mo kasabutan ng mga Diyosan. Parang mo ng mga mga kinudlit o mga tao. Bro, tanungin kita ha. Ang imahe ba ng mga santo sa opisyal na turo ng Katoliko ba ay mga Diyos-Diyosan? Para sa inyo unsa may kuan sa inyo kay pasamuha man gud inana mo gud ang pagsabot sa inyo kay dagit timog mga santo. Sagutin tanong ko. Ayon sa opisyal na turo ng Katoliko, Diyos-Diyusan ba ang imahe ng mga santo o hindi? Nabalik kawatan mo tug pre di mo ingon yung mga dili. Ay, kilapan. Sabi mo kasi, magtatanong ka patungkol sa aral namin. Kaya ko pinipresenta ang aral namin sa iyo para malaman kung ang tinututulan mo ba ay ang aral ba talaga ng Katoliko o ang maling unawa mo. Ang tanong ko sa iyo ngayon, eto, may opisyal na turo ba ang Katoliko na Diyos-Diyusan ng aming mga rebulto? Yes or no? Yes. Sige, yes. Saan sa Catechism of the Catholic Church mo nabasa na ang mga rebulto namin ay mga Diyos-Diyusan? Sige, pasabot ka. Ani bro, sige, guwap na. Huwag ka magpaliwanag. Saan? Sige, ani bro. Saang aklat Katoliko mo nabasa na ang turo namin na ang mga rebulto namin ng mga santo ay mga Diyos-Diyusan namin? Saan mo nabasa yon? Wala ko kabasa na kay dili po ko tigbasa kaning kuan sa kuan sa Katoliko kay Biblia ra kong gibasa. Okay, dahil wala ka palang nabasa na may turo kaming ganyan. Bakit mo sinasabi yan ay turo namin? Wala ka palang nabasa na yan ay turo namin. Di kita mag-aaga ng mga kuan ninyo bro. Anani bro? Sige bro. Kasi Kay dili man mo ka kuan na. Sinungalingan. Ani bro, sige, kunanti ka. Kana pong mga pari, di ba? Mga pari magkuha na sa sugod sa misa. Ngano matubang man na sila sa ginatawag na tong kahoy ug bato nga kung ngano magduko-duko. Usi pagtanan mo gitahod o unsa ba? Pasabta daw ko na bro kay kana po kung di masabta kay Katoliko ba ko dati. Sige ha, tasagot ako. Ginagawa nila yan dahil noong unang panahon sina Josue at ang mga Israelita nagpatira pa sa harap ng kaban ng tipan. Kaya mga pare ganun din. Kung mali yung pari namin, kung mali yung pari namin, din mali rin si Josue at ang mga Israelita. Sige, mapasistorya sa ko bro. Ani bro, tama man imong giingon. Kato sila Josue si kuan sa unang panahon, asa mo kuan ang maya sa Ginoo? Sa Art of Covenant o sa katong mga kuan lang. Siyempre ang mukuan jud sila to mo buyok og sila to kay tungod na manghimaya sa Ginoo sa katong duha ka ginatawag og kirubin. Mo nang mukuan sila to. Wala gani tao gani makasulod gani ato kundi kabalaan, di ba? Tama ko bro. Yes, yun. Kung musulod ka dito di ka pala mamatay ka, tama ko dili. Ha? Pumasok ka mamamatay ka? Walang mabasa. Mamatay ka. Wala ko nabasa ka no, may nabasa ka. Basahan ng pumasok ka patay ka? Basahan ng kuan sa tibuok kuan sa Moises, mabasahan mo. Sang talata mo nabasa sa tibuok Moises nga kuan nga history sa iyang kuan, sa iyang mga kuan adara, mabasa nimo. Hindi. Saan mo? Sige, basahin natin ngayon. Saan mo nabasa na pag pumasok ka doon patay ka? Wait lang. Wala pala ko bro ha. Dahil kung kuan Biblia. Sige go, hintayin natin. Ito yung gusto ko. No? Talagang nagkikipagsubukan. Hintayin natin dumating siya, bumalik siya. Kukuha pa siya ng Bible niya. Sabi ni Nieves Francisco, daig pa siya ng grade 2, kahit grade 1, walang nagsasabing, sagutan niyo ang Isaias 2:22, sagutan niyo nga yan. Sagutin ko. Ang tinutukoy sa Isaias 2:22 ay huwag kang magtiwala sa tao dahil maikli lang ang kanyang buhay. Basahin natin ha.
Very simple lang Isaiah 2:22. Ito, babasa ko. 2:22 ng Isaias, ganito ang ating mababasa. Huwag ka nang magtitiwala sa kapangyarihan ng tao. Siya ay hininga lamang at tiyak maglalaho. Ano nga ba ang may tutulong niya sa'yo? Yung palang siya ay hininga lamang, ang ibig sabihin pala, yung pala ang tinutukoy na huwag kang lumapit sa tao na ang hinga ay nasa butas ng kanyang mga ilong. Yun pala. No? Siya ay hininga lamang. Yun pala ang meaning nun. Oh? Hindi alam yan ng mga dating daan members. Oh. Sabi naman ni Eric Viva, layo naman, talagang layo sagot niya, no? Ermi Alfonso, sarap sana manood. Bisaya naman yung isa, bro. Okay, magalala. Dahil tinatagalog ko naman yung yung mga sinasabi ko. Kakaunawa naman ng Tagalog yun eh. No. Good evening, bro. Sino yan? Late ako nakapanood. Ano yun? Si nawala. Binaba pala niya ang tawag niya. John Michael Hubay. John Michael Hubay. Binaba niya. Nako. Ito naman, Katolikong ignorante, di ay na sa una bro dyan doon, isamot na karon nga na SDAC. Manalagna pa na siguro ba karon taod-taod kay nakigkupitin siya maning mga SDAC sa albularyo. Sabi ni Eric Viva, mga walang alam kayo. Eh di ikaw naman bro, pasok ka naman, makipagsubukan ka naman. Ikaw naman makipagsubukan. Kung wala kaming alam, may alam ka, sige, subukan natin yan. Okay, Katoliko pala siya dati bro, sabi ni Loni Sirotso, Fidel Sariliana. Good evening bro JD, bago na po sulpot, sabi ni Bernarda Ibar Sabal. Nieves Francisco, okay lang na Hoy, wait lang ha. Pasudla na katong nagsabi mga walang alam kayo. Sige, pasok. Eric Viva, pasok ka bro. Yun siya bagong nailad sa mga sulpot. No, Eric Viva, di pa yan uminom. Okay. Okay no? Then nawala si John Michael Hubay, naging active 14 minutes ago. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na
pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidig sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.